Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang makataong pakikipag-ugnayan. Week 3, Quarter 4. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging patas sa pamamagitan ng walang paghuhusgang pakikipag-ugnayan sa kanila at pagkilala sa pagkakaiba-iba at pagkakatulad sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa pamayanan. Nailalarawan ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Naipaliliwanag na ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan ay nagpapakita ng patas na pakikitungo, fair treatment, sa kapwa anuman ang kanilang kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon o paniniwala at ideolohiyang bilang paggalang sa kanilang dignidad. Naisasakilos ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be integrated, pagiging patas, fairness. Narito naman ang paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, dignidad. Ito ay tumutukoy sa likas na halaga ng tao. Ikalawa, pakikipag-ugnayan. Ito ay tumutukoy sa kilos ng pakikisalamuha sa pagbuo ng ugnayan sa iba. Ikatlo, bayan. Ito ay tumutukoy sa lupang tinubuan o kinalakihan ng isang tao na humubog sa kanyang pagkakakilanlan mga pagpapahalaga. Dangal. Ito ay tumutukoy sa katangian ng isang individual bilang may dignidad. At panghuli, kabutihan. Ito ay tumutukoy sa katangian ng isang mabuting gawain o kalooban. Narito ang indikasyon ng makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nagsisimula sa ating sarili at pakikisalamuha sa ibang tao. Nag-uugat ito sa pagkilala natin sa ating dignidad bilang tao. Ito ang nagbibigay gabay sa ating ugnayan at pagpapalago ng ating bayan. Narito ang pagkilala sa dignidad ng tao. Ang dignidad ng tao ay katangiang natatamo ng tao mula sa kanyang pagsilang. Ang bawat isa ay may dignidad anuman ang edad, kasarian, antas sa buhay, kakayahan, kalagayang pisikal, at kondisyon ng pamumuhay. Ito ay katangian ng lahat hanggang sa kanyang pagpanaw sa mundo. Ang dignidad ng tao ay hindi nawawala sa kanya. Ngunit ito ay nababahiran tuwing nakagagawa ng mga gawaing hindi kaaya-aya at may hindi magandang epekto sa iba. Sa kabila nito, ang tao ay maaaring itama ang kanyang mga pagkakamali o pagkukulang sa paggawa ng mabuti upang makabawi at tuparin ang inaasahan sa kanya. Lahat ng tao ay may taglay na dignidad bilang kanilang dangal ng kanilang pagkatao. Ang pagkilala sa dignidad ng tao ay pagkilala sa kanilang pagkatao, na ipamamalas ito sa maayos na pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa kapwa, na kung saan ay nagdudulot ng kaayusan sa bayan. Sa dignidad ng tao ay nabibigyan tuon at pansin ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa at sa kakabit nitong mga karapatan. Sa mata ng may kapal, ang bawat tao ay pantay-pantay at may buhay na dapat iginagalang.
Lahat ng tao ay may taglay na dignidad bilang kanilang dangal ng kanilang pagkatao. Narito ang antas ng aksyon sa pagpapatibay ng dangal. Ang dangal ng isang tao ay siyang sentro ng ating dignidad. Narito ang antas ng mga aksyon upang mapagtibay ito ayon kay Napunsalan et al. Una, pansarili, mabuting buhay. Ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa sariling dangal at kaayusan sa buhay. Ito ay mapagtitibay sa pamumuhay ng tama, paggawa ng mga angkop at mabuting desisyon, paninindigan sa mga isyong may epekto sa buhay ng tao at pangangalaga sa sariling dangal at buhay. Ikalawa, pakikipagkapwa, mabuting ugnayan. Ito ay tumutukoy sa pagpapanatili ng kaayusan upang mapangalagaan ang pagkatao ng isa't isa. Ito ay mapagtitibay sa pangangalaga sa ugnayan sa kapwa, pamamahala ng mga hindi pagkakaunawaan, pagbabahagi ng kabutihang loob, at pakikiisa sa kapwa. Ikatlo, panlipunan, mabuting lipunan. Ito ay tumutukoy sa paggalang sa karapatang pantao at pagsunod sa mga batas na nangangalaga rito. Ito ay mapagtitibay sa pagkilos ng mabuti para sa lipunan at pagsunod at paglaban para sa sariling karapatan ng kapwa. Kung ang isang individual ay may pinangangalagaan na dangal sa sarili, ganun din ang ibang tao sa kanyang sarili. Ang paggalang sa isa't isa ay patunay ng pagpapahalaga sa pagkatao ng sarili at ng kanyang kapwa. Sa ganitong paraan, nagsisimula ang makataong pakikipag-ugnayan. Ang isang makataong ugnayan ay may pagkilala sa bawat isa. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay isang mahalagang indikasyon ng mabuting ugnayan ng mga tao. Ito ay nagbibigay sa tao ng kasiyahan at kabutihan para sa lipunan. Narito naman ang pagsasakilos ng makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Ugnayan ng tao at lipunan. Sa ugnayan ng tao sa lipunan ay nakikita ang pagkamamamayan. Sa dimensyong panlipunan, ang ugnayan ng mga tao ay nangangailangan ng pakikiisa sa mga gawain sa lipunan at katapatan. Ang mabuting ugnayan ng mga tao ang nagsisilbing pundasyon sa isang maayos at matibay na lipunan. Nagsisimula ito sa katapatan sa salita at gawa na nagbibigay ng pagkakataon na gumawa ng makakabuti sa lahat. Narito naman ang ilan sa mga makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Una, paggalang sa dignidad ng tao. Ang paggalang sa dignidad ng tao ay paggalang sa kanilang pagkatao. Na ipapakita ito sa pag-iisip at paggawa ng mabuti sa kanilang anuman ang kanilang katayuan o kalagayan. Dalawa, pagsasaalang-alang sa kabutihan ng lahat at kaayusan ng bayan. Ang pagkilos, lagi, iniisip at inuuna ang makakabuti sa lahat ay nakatutulong sa kaayusan ng lipunan. Naipapakita ito sa pagsaalang-alang ng kapakanan ng lahat at paggawa ng kung mabuti sa sarili at sa kapwa. Ikatlo, pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan. Ang maayos na lipunan ay nagtataglay ng ligtas at payapang sambayanan para sa tao. Magagawa ito sa pagsunod sa mga patakaran at batas na nagbibigay proteksyon sa buhay at karapatan ng tao. Ikaapat, pakikiisa.
Sa mga gawaing para sa bayan, isa sa mga responsibilidad ng tao ang maging bahagi ng mga gawain na magtataguyod sa kaayusan ng bayan. Sa ganitong paraan, naipapakita ang pagkakaisa ng lahat na tumugon sa pangangailangan ng bawat isa. Ikalima, pagtingin at pagtrato sa lahat ng walang panghuhusga. Kakabit ng pagkilala sa dignidad ng tao ay pagtingin na sila'y hindi naiiba sa atin. Walang mas mataas o mas mababa na pagkatao sa lipunan. Ang makataong ugnayan ay nagbibigay ng pantay, sapat at karapat-dapat na pagkilala sa bawat individual nang hindi tumitingin sa kalabisan o kakulangan ng meron ang iba. Pinibigyan nito ng tuon ang pakikipag-ugnayan sa may layuning mabuti para sa lahat at sa ikaayos ng bayan. Narito naman ang ilang punto na maaaring bigyan tuon sa integrasyon ng aralin ng SDG 10, Reduce Inequalities. Una, sa makataong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nakakatulong ito upang mabawasan ang mga diskriminasyon sa lipunan dulot ng hindi pagkakapare-pareho. Ikalawa, ang paggalang sa dignidad ng tao ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga taong naapektuhan ng pagkakaiba-iba batay sa edad, kasarian, lahi, antas ng pamumuhay, relihiyon, hanap buhay, at kinabibilangang katutubo. Ikatlo, ang pagsasaalang-alang sa kabutihan ng lahat ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na makaisip at makakilos ng mga paraan upang matulungan sila at mabawasan ang hindi magandang epekto ng hindi pagkakapantay-pantay. Ikaapat, upang mapanatili ang kaligtasan sa lipunan, maaari din nating tignan ang mga polisiya at ating mga kinikilingan kung ang mga ito ay nagdidiskrimina, kung ang mga ito sa ibang tao. Maaari din tayong maging bahagi sa pagsusulong ng mga advokasya para sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ikalima, mababawasan natin ang malaking agwat sa lipunan dulot ng hindi pagkakapantay-pantay kung ang bawat isa ay makikibahagi sa mga gawain at pagkilos dito. Ikaanim, sa pagtingin at pagtrato natin sa bawat individual ay marapat inaalis natin ang paghuhusga sa kanilang kaibahan sa ating sikapin ang maging patas sa ating kapwa. Narito ang ating mga references para sa aralin ito. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam!